Maligayang pagdating sa dalawa. Nagising sa mga salita ni Lakama, agad na umalis si Maria patungo sa kanyang kayak. Pumunta siya sa dakilang bahay ni Basavana, nagmamadaling pinunan ang kanyang bag ng mga natapong butil ng palay at umuwi. Sa pagmamadali ay nagdala siya ng mas maraming bigas kaysa karaniwan. Nang makita ang bigas na dala ng kanyang asawa, sinabi ni Lakama, "Ano ito? Wala ka pang dala na bigas, kailangan natin ng isang mana ng bigas. Bakit higit pa riyan ang dinala mo?" Itanong, "Ang pagnanais ay hindi isang hari ngunit isang Shiva Bhaktagon sir, bakit tayo may pagnanais para sa Izaki?" "Ishwaranapa," sabi niya. "Hindi lang yan, bawiin mo ang sobra-sobra at ibuhos mo dyan, kunin ulit ng mga nangangailangan. Ito ay sapat na sa amin," aniya at iniabot ang malaking supot ng bigas sa asawa. Tama si Lakama. Si Maria ay kumbinsido na ito ay isang pagkakamali na mangolekta ng higit sa kinakailangan. Gaya ng sinabi ng kanyang asawa, binawi niya ang karamihan sa bigas at itinago ito sa looban ng palasyo. Habang nagluluto at naghahain ng dasoha si Lakama sa mga bisita, kumain din siya ng prasadam kasama si Maria na umuwi. Napaka-ideal na buhay ng mag-asawang iyon. Ayon sa kanya, dapat palaging magtrabaho. Dapat ibahagi ang trabaho. Hindi lang yan. Ang kinikita sa araw na iyon ay dapat gamitin sa araw na iyon. Huwag mo nang hintayin ang bukas. Kung ganyan ka mangolekta, para kang nagnakaw ng pagkain ng iba. Ang mag-asawang iyon ay may malaking katapatan sa kayak. Ang katapatan na iyon ay labis na habang nakikibahagi sa kayak ay dapat kalimutan ng isa kahit siguro darsyon, ang kayaka mismo ay walang silbi sa kanilang mga mata. Ang nagbigay ng slogan na kay Cave Kailasa, ay siyang pumipili ng pumatay. Ang sino mang kumikita ng higit sa kanyang kailangan, kung siya ay nag-iipon at itatago ito para bukas, siya ay uupo ng walang ginagawa bukas. Ang pag-upo ng ganyan ay catamaran, itong catamaran ay parang sakit. Kapag nakapasok na ito sa ating katawan, mahirap na itong alisin. Kung ayaw nating lumapit sa atin ang catamaran, araw-araw tayong magkayak. Kaya naman binigyan ng malaking kahalagahan ng mga seran ang kayak. Ang bait ni Maria. Anong laking tagumpay ang kanyang ginawa. Pinulot ang butil ng palay na nahulog sa lupa. Kung hindi mapupulot ang mga ganitong butil ng palay ay napunta na sa lupa. Habang pinipili sila ni Maria, ginamit sila ng husto. Kaya si Maria Lakama ay nagbigay ng katapatan sa kayaka at mga serbisyo ng dasoha hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Nang makita ang kanyang paglilingkod, pinuri siya ng lahat ng sumuko noong panahong iyon. Ang kailangan nating malaman sa buhay ng mag-asawang ito ay magtrabaho ng husto. Dapat nating gamitin ng matipid ang ating pinaghirapan. Ipamahagi sa mga nangangailangan. Ang mga kita ay hindi dapat itago para magamit sa hinaharap. Kung ito ay kolektahin at itatago ng ganoon, kung gayon ang mga nangangailangan nito ay hindi magkakaroon nito. Pagkatapos ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman at mga wala, ang mayaman at ang mahirap. Nababagabag ang hustisyang panlipunan. Ito ay nagiging pagnanais na kumita ng higit sa ating pangangailangan. Ang paggamit ng higit pa ay magiging walang kabuluhan. Makasarili din ang pag-iimbak. Gaya ng mag-asawang Maria, daily earnings. Ang paggamit ng araw, ay dapat na maging formula ng ating buhay. Salamat sa panonood.